Hindi pinansin ni Lando ang matandang nakaupo sa lilim ng punong mangga. Kung puputulin mo yan, sabi nito, magpaalam ka muna sa nakatira. Napatawa lamang si Lando. Mahigit 40 taon nang nakatayo ang puno sa bakuran ng bahay na minana niya sa kanyang ama. Napakalapad ng mga sanga nito, halos natatakpan ng bubong at kalahati ng kalsada. Para kay Lando sayang ang pwesto. Kapag naalis ang puno, makapagtatayo siya roon ng maliit na tindahan. At sino naman ang nakatira riyan? Pabiro niyang tanong. Hindi sumagot ang matanda. Tumingala lamang ito sa pinakamataas na sanga saka mabilis na umalis. Kinabukasan dumating ang 3 lalaking inupahan ni Lando. Bago nila paandarin ang lagari, napansin nilang walang ibong dumadapo sa mangga. Tahimik din sa ilalim nito kahit maingay ang mga kuliglig sa kalapit na damuhan. Parang ayaw magpagalaw, bulong ng isa. Kahoy lang yan, sagot ni Lando. Simulan na ninyo. Sa unang hiwa ng lagari, makapal at maitim na dagta ang lumabas mula sa puno. Sa halip na tumulo, tila gumapang ito pabalik sa sugat. Kasabay niyon kumalat ang matapang na amoy ng tabako. Napahinto ang mga lalaki. May naninigarilyo ba rito? Wala silang nakitang tao. Ngunit mula sa itaas ay may nalaglag na abo. Mainit pa nang dumapo sa braso ni Lando. Tumingala siya. Sa pagitan ng mga dahon, tila may napakalaking anyong nakaupo sa isang makapal na sanga. Hindi niya makita ang mukha nito. 2 mapupulang tuldok lamang ang saglit na lumitaw sa dilim. Nang kumurap siya, nawala rin iyon. Anino lang, sabi niya, kahit nanlamig ang kanyang batok. Buong maghapon nilang pinutol ang maliliit na sanga. Sa bawat pagbagsak ng kahoy, bahagyang yumayanig ang bahay. Pagsapit ng hapon, kalahati na ng dating malagong mangga ang kalbo. Bukas na lang natin ituloy, pakiusap ng pinakamatandang trabahador. Masama ang pakiramdam ko rito. Bayad kayo para magputol, hindi para matakot. Habang papalayo ang mga lalaki, narinig nila ang malalim na paghinga mula sa itaas. Mabagal, mabigat, at tila pinipigilan ang matinding galit. Nang gabing iyon, nagising si Lando sa amoy ng tabako. Akala niya'y may nasusunog sa kusina. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid, sinalubong siya ng makapal na usok. Hindi iyon umaakyat. Gumagapang ito sa sahig, umiikot sa kanyang mga paa at tila bumubuo ng mahahabang daliri. Mula sa bakuran, sunod-sunod na lagitik ang kanyang narinig. Paglapit niya sa bintana, nakita niyang gumagalaw sa lupa ang mga pinutol na sanga, parang mga baluktot na paa. Sa likod ng mangga ay may dambuhalang aninong nakasandal sa natitirang puno. May hawak itong malaking tabako. At sa bawat buga ng usok, lalo nitong nilalamon ang bahay ni Lando. Pagkatapos ay may boses na umalingaw-ngaw mula sa mga sanga, malalim at tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Bukas, alin naman ang puputulin mo? Kinabukasan, nagkalat sa bakuran ang mga pinutol na sanga. Hindi na gumagalaw ang mga iyon, ngunit lahat ay nakaturo sa bintana ni Lando. 2 lamang sa 3 trabahador ang bumalik. Nilalagnat daw si Mang Ruel at buong gabi raw may amoy tabako sa kanilang bahay. Hindi sinabi ni Lando ang nakita niyang anino. Tapusin na natin ngayon, utos niya. Sa bawat sangang nilalagari, lumalakas ang amoy ng tabako. May maiinit na abong nahuhulog kahit walang taong naroon. Nang putulin nila ang pinakamakapal na sanga, isang malalim na ungol ang umalingaw-ngaw. Nayanig ang lupa at bumukas ang mga bintana. Mula sa loob ay bumuhos ang maitim na usok. Iniwan ng 2 lalaki ang lagari at tumakbo. Naiwan si Lando sa tabi ng punong kalahati na lamang ang lilim. Pagsapit ng gabi, isinara niya ang lahat ng bintana. Ngunit eksaktong 12:00, kumalat sa sala ang amoy ng tabako. Sinundan niya ang usok. Lumalabas iyon sa lumang aparador na ipinagawa ng kanyang ama mula sa sangang pinutol sa parehong mangga. Binuksan niya iyon. Sa likod ng mga damit ay may maitim na bakas na hugis dambuhalang mukha. 2 mapulang mata ang dahan-dahang dumilat sa kahoy. Napaatras si Lando at isinara ang aparador. Agad na umagos ang usok mula sa mga singit nito. Binuksan niya ang pinto sa harap, ngunit huminto ang usok sa bungad na parabang may harang. Pagkatapos ay bumalik ito at gumapang sa kanyang leeg. Tumakbo siya sa kusina. Naroon din ang usok sa ilalim ng mesa, sa mga kabinet at sa pagitan ng mga dingding. Parabang ang buong bahay ay isang napakalaking dibdib na humihinga. Mula sa bubong ay umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag. Sa bawat hakbang, nalalaglag ang alikabok at humahaba ang bitak sa kisame.
Biglang tumigil ang mga yapak sa ibabaw niya. Sa katahimikan, narinig niya ang marahang higop ng tabako. Isang nagbabagang pulang dulo ang lumitaw sa bitak. Kasunod nito, usok ang ibinuga sa kanyang mukha. Tumakbo si Lando palabas. Sa bakuran, tila buo muli ang mga pinutol na sanga. Sa bawat isa ay may nakaupong dambuhalang anino. Sabay-sabay nilang itinaas ang malalaking tabako. Napaurong si Lando hanggang dumikit sa bintana. Sa salamin, nakita niya ang sariling silid. May aninong nakatayo roon, abot kisame at nakayuko dahil hindi magkasya ang ulo. Ngunit nang lumingon siya, walang tao sa silid. Pagharap niyang muli sa puno, may mainit na hiningang dumampi sa kanyang batok. Kapag nawala ang puno, bulong mula sa likuran niya, "Saan mo akala ako titira?" Hindi na lumingon si Lando. Tumakbo siya papasok at naghintay mag-umaga. Ngunit nanatili sa batok niya ang init ng hiningang iyon. Pagsikat ng araw, bumalik ang dalawang trabahador para kunin ang lagari. Dinagdagan ni Lando ang bayad at pinilit silang magputol ng sanga. Kapag natapos ito, mawawala rin ang lahat, sabi niya. Habang umaandar ang lagari, napatingin si Lando sa bintana. Sa salamin ay nakatayo ang dambuhalang anino sa likuran niya. Malapad ang balikat at mahahaba ang mga bisig. Pagbagsak ng sanga, nawala ang kaliwang braso ng anino. Napalingon siya. Walang nilalang sa likuran niya. Ngunit sa bintana, naroon pa rin ang anino. Isang braso na lamang ang nakasabit. "Tumigil kayo!" Huli na, bumagsak ang isa pang sanga. Naputol naman ang kanang balikat ng nilalang. Doon naunawaan ni Lando. Sa bawat bahaging inaalis sa mangga, may bahagi ring nawawala sa anino. Biglang umandar mag-isa ang lagari. Gumapang iyon sa lupa at bumaon sa pinakamababang sanga. Tumakbo palabas ang dalawang lalaki. Nang malaglag ang sanga, nawala ang isang paa ng anino. Hindi ito bumagsak. Nanatili itong nakatayo sa salamin, pilipit at putol-putol, habang nakatitig kay Lando ang mapulang mga mata. Pagkatapos ngumiti ito. Kinagabihan, manipis na usok ang pumasok sa bintana at gumapang sa lumang larawan ng kanyang ama sa tabi ng mangga. May bago ng anyo sa larawan. Sa itaas ng puno ay nakaupo ang dambuhalang nilalang, hawak ang malaking tabako. Sa paanan nito, batang Lando ang nakatayo at nakahawak sa mangga. Sa likod ng larawan ay may sulat kamay ng kanyang ama. "Huwag putulin, hindi ito bahay ng kapre, katawan niya ito." Nabitawan ni Lando ang larawan. Sa bintana nakita niya ang aninong kulang sa dalawang braso at isang paa. Sa bawat nawawalang bahagi nito, may sariwang hiwa rin sa puno. Ngunit hindi sakit ang nasa mukha ng nilalang. Galit! Itinaas nito ang natitirang kamay at itinuro ang bahay. Sa salamin, unti-unting naglaho ang dingding ng silid, kasunod ang bintana at bubong, na parabang ang bahay naman ang pinuputol. Maya-maya, kumatok ang matandang nagbabala sa kanya. "Hindi mo maaaring iwanang ganyan," sabi nito. "Kapag sinimulan mong putulin ang katawan niya, kailangan mong tapusin bago siya makapili ng kapalit." "Ano ang ipapalit niya?" Tumingin ang matanda sa bahay sa kasapaan ni Lando. Kung ano ang matibay na nakatayo sa lupang ito. Mula sa bakuran, umandar ang lagari. Ngunit ngayon, nakabaon ang talim nito sa pinakapuno ng mangga. Mag-isang umandar ang lagari. Kumagat ang talim nito sa pinakapuno ng mangga habang bumubuga ng maitim na usok ang sugat. Sinubukan ni Lando na patayin ang makina, ngunit napaso ang kanyang kamay. Sa bintana, nakangiti ang putol-putol na anino ng kapre. Kapag bumagsak iyan, makakapili na siya ng kapalit, babala ng matanda. "Paano ko siya pipigilan?" "Hindi na, magpaalam ka na lamang." Lumuhod si Lando sa tabi ng puno. Humingi siya ng tawad at ipinangakong hindi itutuloy ang tindahan. Ngunit mula sa loob ng mangga ay umalingaw-ngaw ang pagtawa. Huli na ang paghingi niya ng pahintulot. Tumakbo si Lando upang kunin ang gamit. Pagbukas niya sa lumang aparador, usok at ugat ang sumalubong sa kanya. Isang mapulang mata ang dumilat sa kahoy. "Hindi mo ako mawawalan ng tahanan," sabi ng boses. Umalingaw-ngaw ang huling lagapak ng talim. Nakahilig na ang mangga patungo sa bahay. Pinilit ni Lando na itulak iyon, ngunit para siyang sumasandal sa bundok. "Lumayo ka!" sigaw ng matanda. Sa isang malakas na langit-ngit bumagsak ang mangga. Dumurog ito sa bubong at bumaon ang mga sanga sa silid ni Lando. Kasabay niyon, naglaho ang anino sa bintana. Nawala rin ang usok. Akala ni Lando ay tapos na. Kinabukasan, ipinahakot niya ang kahoy, pinatabunan ang tuod at pinasementuhan ang puwesto. Gusto niyang walang muling tumubo roon. Ngunit kinaumagahan, basag ang bagong semento.
May munting usbong sa gitna nito. Pinunot iyon ni Lando, mahaba at maitim ang ugat at mainit na abo ang kumapit sa kanyang palad. Kinabukasan abot tuhod na ang halaman. Sa ikatlong araw lampas bubong na ang puno. Hindi iyon mangga, maitim ang katawan nito, malapad na tila likod ng dambuhala at ang mga sanga ay kahugis ng mahahabang daliri. Niyakap ng mga ugat ang bahay hanggang umangat ang sahig at mabiyak ang dingding. Sa pinakamataas na sanga ay nakaupo ang kapre. Buo na muli at may bagong sinding tabako. Hindi mo pinutol ang tahanan ko, sabi nito. Inilipat mo lang. Doon napansin ni Lando na hindi tumubo ang puno sa dating kinalalagyan ng mangga. Tumubo iyon sa mismong lugar kung saan siya nakatayo nang iutos niyang putulin ang puno. Pagtingin niya sa kanyang mga paa, may mga ugat nang nakapulupot sa kanyang bukong-bukong. Mula noon, walang tindahang naitayo sa bakuran. Tuwing hating gabi, napupuno ng amoy tabako ang buong kalsada. Sa ilalim ng bagong puno, may aninong hugistao na nilalamon ng mga ugat. Habang mula sa itaas ay naririnig ang mababang pagtawa ng kapre.